Ito po yung bago. Nakikita ba niyo yan? Ayan po ah. Alam niyo kung ano ito? Certification. Pagpapatunay. Mula sa Philippine Statistics Authority, PSA, at CRS. Okay? Yung database nila. Yung kanilang record. Database nila sa certificate of, yung birth certificate. At lumalabas, eto yung matindi. Lumalabas po dito, sa record na ito, ayan o, baka kala nyo nagbibiro ko, ayan po yan o. Yan. Yan po sa record na yan, sinasabi ng PSA, walang Mary Grace Piatos na Pilipino. Naloko na. Ayan o. Negative record of birth certificate, PSA, CRS data. Negative record for marriage and PSA, CRS data. Negative record of death in the PSA, CRS database. Yung database nila. Ayan ang malinaw. Anong ibig sabihin nito? Yung Mary Grace Piatos, hindi tao o fake na pangalan. Inulit ko Philippine Statistics Authority ang naglabas nito mga kaibigan. Ang nakapangalan dito ay si Claire Dennis Mapa. Ayan, Undersecretary, National Statistics and Civil Register General. Ayan o. Yung pangalan o. Naloko na. Wala. Anong ibig sabihin nito? Kaya natin tinatalakay ito kasi doon po sa Blue Ribbon Committee hearing tungkol sa confidential at intelligence fund ng Office of the Vice President at Department of Education Secretary Sara Duterte, merong Mary Grace Piatos nakatanggap ng malaking pera mula sa OVP. So, hindi pala tao. Malinaw Walang birth certificate, walang death certificate, walang marriage certificate base sa record nila. So, fake na tao yan. Bogus talaga doon sa acknowledgement receipt. At kaya matindi ito mga kaibigan, itong record ng PSA kasi sila yung merong authority at merong record ng pangalan ng lahat ng Pilipino. Buhay pa, wala na sa mundong ito, or ang pangalan nila. Basta naka-record dyan mula sa mga munisipyo, kapitolyo at city hall ang record sa buong bansa. So, walang record. Fake yung Mary Grace Piatos. Nung una nagdududa, meron daw yon. Di ba sinabi ni Gina Acosta na meron daw Piatos sa Davao? Kaya biglang hinarang ni Sara Duterte nung nag-hearing, nag-break muna kasi nadulas siya. Yung pala naman, wala naman pala talaga. At ito po mga kaibigan, na confidential fund at intelligence fund kasama sa article of impeachment na ipinail ng civil society. At kasama yan sa 5 na mga ebidensya dun sa betrayal of public trust at saka graft and corruption dahil yung malaking pera ay nagastos nang hindi malinaw kung saan napunta at sino gumamit. At ang ginamit na di umani gumastos ng perang yan at tumanggap ng perang yan, Kokoy Villamin at Mary Grace Piatos. Ngayon, ang sinasabi ng Philippine Statistics Authority, walang Pilipinong ganon, walang taong ganon. Naloko na, so pinik talaga nila. Ay matibay na yan. Matibay na ebidensya yan galing sa PSA na pwedeng gamitin din at ginamit na nga ng mga civil society para mag-file ng impeachment against Sara Duterte. At yan din ang magiging ground sa Committee on Justice ng Kongreso para makakuha ng enough vote para ipasa sa Senado at magkaroon ng impeachment trial. Yan ang matindi. Hindi po biro yan. Hindi biro yan. Nagpapatunay na yung isa sa mga article of impeachment o isa sa mga kaso na ipinail ng civil society ay may basihan. Hindi pwedeng ibaliwala ito ng mga congressman. Hindi ito pwedeng ibaliwala ng mga senador.
Kasi pag nag-hearing, ipapatawag din nila ang Philippine Statistics Authority kung merong record. Pero ngayon wala pang hearing, ilabas na ng PSA. So nagpapatunay lang na willing nila ipresenta sa Committee on Justice kapag sila pinatawag tungkol dyan sa isyong yan. Pwede rin lang ipresenta sa impeachment court sa Senado pag ipinatawag kung meron bang Mary Grace Piatos na tao na tumanggap ng pera. Ngayon, lalabas sa record, wala. Ang laking problema. Ngayon pa lang, may problema si Sara Duterte. Kasi yung pinagastusan niya ng pera ay hindi pala tao. Hindi pala Pilipino. Walang record ang gobyerno. Nagkaloloko-loko na. At dahil dyan, mahihirapan ang mga politikong congressman at senador na i-reject itong kasong ito na impeachment. Kasi umpisa pa lang may nagpapatunay na merong bogus, merong fake na tao na di umano'y pinagkagastusan ng confidential at intelligence fund ng Office of the Vice President. Ang lupit nito, ay wala naman tayong magagawa kasi yan ang legal na proseso under 1987 Constitution. Pag may ebidensya ka, i-file mo, at pag may nag-sponsor na congressman, tuloy-tuloy na yan. Article of Impeachment. Wow. Yun na yun. Ipinail na. So, ang tanong ngayon, lalaban ba si Sara Duterte? Haharapin ba niya itong mga civil society? Ito po yung mga marginalized sector? Ano kaya ang gagawin ni Sara Duterte sa isyong ito? Mabigat kalaban ng civil society. At higit sa lahat, dito po ay nakataya ang kredibilidad ng Office of the Vice President at ng mismong VP. At higit sa lahat, nakataya dito rin, nakasalalay din dito, ang integridad ng isang tao at ng mga institusyon. Masusubukan dito. Hindi ito pwedeng pigilan ng mga DDS lang. Hindi ito pwedeng pigilan na kung sino-sino lang. Kasi pag nagkaroon ng public hearing sa Kongreso at nadala sa Senado ito, trial yan. At yung mga ebidensya ang pinag-uusapan natin ay lalabas at lalabas yan. Betrayal of public trust. Graft in corruption. Yung bribery dahil na mayroong mga resibo, may mga envelope, may si Undersecretary Mercado at iba pang mga ASEC, YOSEC ng DepEd ay umamin na sila'y nakakatanggap ng 50,000 pesos galing sa Secretary at Vice President Sara Duterte. At yan po ay ebidensya sa anti-graft kasama sa Article of Impeachment o ebidensya sa impeachment na ipinail ng civil society. Wow! Matindi ito. Abangan ang susunod na kabanata. Sabi ko naman sa inyo, maraming bagong pag-uusapan tayo dito. Please like, share, at subscribe kung hindi pa.